5 kaso ng dengue na itala sa isang barangay sa bayan ng Liba. Pagbibigay ng ayudang pinansyal nagpapatuloy sa bayan ng Lambayong. Lalaki binaril patay sa bayan ng Calamansi. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ang Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Marso 12, taon 2024. 5 kaso ng dengue na itala sa isang barangay sa bayan ng Liba. Narito ang ula. Maaga pa lang, abala na si Sharina Ibasitas, barangay midwife ng Poblasyon 1, hindi para pumili ng mga bulaklak, kundi para hanapin ang breeding ground ng mga lamok. Ayon kay Ibasitas, puspusan ang kanilang isinagawang tracing sa lugar na kadalasan na ginagawang itlogan ng mga lamok. Aniya, kailangan ding malinis ang kapaligiran sa pamamagitan ng 4 o'clock habit at palagi ang hanapin na sirain ang mga pinag-iitlogan ng mga lamok na posibleng isa sa mga ito ay Aedes aegypti at mahalaga din ang kaalaman ng 4S kontra dengue. Dagdag ni Ibasitas, may iwasan ng dengue oras na mapuksa ito kapag wala ng pamamahayan para mangitlog. Dahil dyan, gumagawa na ng Barangay Local Government Unit ng Poblasyon 1, bayan ng Libak ng hakbang kontra dengue. Nitong linggo sa pahayag ni Punong Barangay Ray Buendia, inuna nilang inilinis ang kanal dahil numero 1 pinagmumugaran talaga ng lamok. Sa ngayon, plano ng UNO na magsasagawa sila ng fogging sa lugar na nakitaan ng malaking bilang ng mga nagkakadengue dahil sa buwan lamang na Marso, umabot na sa 5 ang isinugod sa pagamutan. Tulad ni Jestoni Alibo, isa sa 5 pasyente ang nakakonfine at kamakailan lang na-discharge sa pagamutan dahil sa dengue. Hanggang sa ngayon, hindi pa niya tiyak kung saan niya ito nakuha, lalo't wala namang sintomas siyang nakita. Ngunit duda siya na may dengue na kanilang lugar dahil may isang kasama sa kanilang pamilya ang na-confine nito lamang linggo. Ako ang inyong kaibigang Apolinario sa Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Pagbibigay ng ayudang pinansyal nagpapatuloy sa bayan ng Lambayong. Narito ang ula. Sa pangalawang araw ng pagpapatuloy ng programa ng Bagong Pilipinas Servicio Fair ay pinangunahan ni Lambayong Mayor Ferdinand Agduma at Vice Mayor Eric Recinto ngayong araw. 12 ng Marso taong kasalukuyan ang financial assistance distribution sa bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Dumalo rin ang mga sangguniang bayan members at mga barangay officials ng bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Mayroong 2,084 na benepisyaryo ang programa at ang bawat isa ay nakatanggap ng tag 2,000 piso. Katuwang ang buong team ng 1st Congressional District ng Sultan Kudarat sa pangungunan ng Chief of Staff Mot Dianalen Makalumba at DSWD Region 12 Field Office Staff ay matagumpay at maayos na naipamigay ang cash assistance sa bawat benepisyaryo. Muli naman nagpasalamat ang benepisyaryo kay Mayor Agduma at maging sa Provincial Government ng Sultan Kudarat sa pamumuno ni Governor Dato Pax Ali S. Mangudadatu, Vice Governor Raden Sakaluran at 1st District Representative Congresswoman Bayrihan Mangudadatu Sakaluran at DSWD Region 12 Field Office. Ako ang inyong kaibigang Apolinario sa Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, lalaki binaril patay sa bayan ng Calamansi. Narito ang ula.
Iniimbestigahan na ng Kalamansig ang nangyaring insidente ng pamamaril kaninang alas 4:25 kaninang hapon, ika-12 ng Marso taong kasalukuyan sa Purok Acacia, Barangay Poblasyon, Bayan ng Kalamansig, lalawigan ng Sultan Kudarat. Kinilala ang biktima na si Janjalani Latif Panasang, 45 taong gulang, walang asawa at walang trabaho at naninirahan sa Purok Baliwasan ng nasabing bayan. Habang naglalakad ang biktima sa ali ng mga kabahayan sa bahagi ng Purok Acacia, ng isang hindi nakikilalang sospek ang bumaril sa biktima sa ulo. Nakuha sa crime scene ang isang basyo ng kalibre 45 na ginamit ng sospek sa pamamaril. Agad naman na inuwi ng kaniyang kaanak ang bangkay ng biktima at inilibing, base na rin sa kanilang pananampalatayang Islam. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya Latif at Panasang sa pagpatay kay Janjalani. Umaasa naman ang pamilya na mabigyan ng hustisya ang kamatayan nito, habang inaalam pa ng pulisya ang motibo at kung sino ang responsable sa nangyaring pamamaril. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.